nasa chapter 5, verse 27 na po tayo hanggang 32. At ito po ay LDR. Ano ba ibig sabihin ng LDR? Ano ibig sabihin ng LDR? At hindi nyo alam. Long distance. Hindi siya long distance relationship. Last, divorce, and remarriage. Yan. Okay. So, iba na yung meaning ng LDR. Hindi na long distance. Yun ang ating titingnan. Remember na ang ating Panginoong Yesus, ang sabi niya, naparito ako not to destroy the law and the prophets. In other words, dumating siya hindi para pawalang kabuluhan o isang tabi ang Old Testament, kundi ito ay para ito'y kanyang tuparin. Yan. At bahagi ng Old Testament ay yung tinatawag natin na moral law or yung mas kilala sa atin na 10 Commandments. Ano na kasi yung 5th Commandment? Panglima. Honor your father and your father. Di po ba? Ba't kayo tama-tama? Mali. Honor your father and your mother. Yan. Pang-anim, huwag kang papatay. Thou shall not murder. Sa English, thou shall not murder. And then, pang-7 ay thou shall not commit adultery. Yan, ito yung ating titingnan ngayon. May kaugnayan sa lust or adultery. Now, as a review muna, ang sabi ng Panginoong Yesus sa ating mga previous studies, kailangan lagpasan ninyo ang righteousness ng mga Pharisees. Okay? Sino ba yung mga Pharisees? Mga scribes and Pharisees. Ang mga Pharisees lang naman ay mga experts sa kautusan. Okay? Ibig sabihin, kabisado nila ang law and the prophets. Ang buong Old Testament. Kabisado nila yan at nasa puso nila at nasa isipan nila. The scribes, hindi lang nila ito kabisado, sila yung nag-transfer. Wala pa kasing Xerox machine nun eh. Wala pang copy machine. So yung mga scribes, sila yung nagsusulat. So dahil nakakabisado nila yung kautusan, gumagawa na rin sila ng kanilang mga sariling komentaryo sa kautusan at itinuturo nila ito sa mga tao. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, narinig ninyo. Yan, na sinabi. So ulit-ulit yan hanggang matapos yung chapter 5, ilang beses na inulit yung narinig ninyo noong una. Dahil ito ang itinuturo sa kanila ng mga Pharisees at ng mga eskriba. At ito rin yung naipasa-pasa sa kanila, sa mga Israelita, mula sa ibang salinlahi ng mga Israelita na ipasa-pasa sa kanila. Kaya tinawag din ito na oral law or oral tradition. Oral meaning sinasabi lang, mga kasabihan, in other words, sa atin. Tayo meron din yan, di ba? Uy, ang kasabihan ng mga matatanda. So, mga oral tradition ang tawag yan. Pero dahil ito ay naisulat na, tinatawag na ito ngayon na Mishnah. Ayan, yung sa libro ng mga Hudyo na Mishnah ang tawag nila. So, now, titingnan natin kung paano natin malalagpasan, kung paano ang isang tao ay malagpasan niya yung righteousness ng isang Pharisees. Kasi, for sure, hindi natin kabisado yung Old Testament. Sino nang nakamemorize ng Genesis? Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Walang na-memorize sa atin, no? Siguro mga verses lang, katulad ng verse 1 ng Genesis. In the beginning, God created. Yan lang, di ba? Pero other than that, ay hindi na masyado. Okay, Genesis chapter 3, yung tinatawag natin na
proto-evangelion. Yung babae, yung binhi ng babae, o binhi ng ahas, ibubros niya yung heel ng binhi ng babae, pero yung binhi ng babae, dudurugin niya yung ulo. Nasa Genesis chapter 3. 3:16 ba yun o 3:15? So, paano nga natin malalagpasan yung righteousness ng mga Pharisees? At nauna na, last Sunday yung binasa natin. Kasi para sa mga Pharisees, para ma-disobey mo, para malabag mo, ang ika-anim na commandment na thou shalt not murder, okay? Kailangan meron ka munang mapatay at mapatunayan na pinatay mo nga. Kasi magkakaroon ng hearing yan eh. Pero sabi ng Panginoong Yesus, sa isipan pa lang ay namamurder mo na, napapatay mo na, nasisiraan mo na ang isang tao. Sa isip yun, di ba? Yung murahin mo pa siya. Yung magsabi ka ng iba't ibang uri ng pang-iinsulto. Saan daw pupunta pag when you say raka sa kapwa mo? Hells of fire, sabi niya eh. Sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin pala, pag minura-mura mo yung kapwa mo, ay sigurado hindi ka pupunta sa langit. Kasi walang apoy ng impyerno sa langit eh. Nasa impyerno yun. So, now, dadagdagan pa yan ng ating Panginoon Yesus. Commandment number 6 pa lang yun. Now, we'll go sa commandment number 7. At ang sabi ng Panginoon Yesus, narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangadunya. Yun, sa verse 27. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Adultery in the heart. Ano ba ang pangangalunya? Ano ba ang adultery? Okay? Siyempre, dapat isettle muna natin yon before para maunawaan natin to. So, huwag kang mangangalunya. Ito ay nasa Exodus chapter 20, verse 14, yung 7th commandment, ikapitong commandment. Of course, ikapitong commandment ayon sa Biblia, sa Exodus. Pero sa atin yata, sa ginawang commandment na nakagisnan natin, pang-anim ito. 6 commandments siya. Pero sa Bible, of course, yung Bible lang sinasundan natin, ito yung ikapitong commandment. Ano ba ang adultery? Or ano yung pangangalo niya? Ang pangangalo niya, sabi ni Google, best friend talaga eh. Hindi kanya pahiya eh. Voluntary sexual activity between a married person and someone other than their spouse. A grave sin and betrayal of the marriage covenant. Ano yung marriage covenant? Yung sumpaan nyo sa isa't isa. Yung till death, ikaw lang, sabi niya. Di ba? Till death do us part. For poorer, for bitter, hindi. Bisaya po. For bitter daw, hindi. For poorer or for better. Yan. Okay? Till death do us part. Yun yung covenant ninyo eh. Na kahit anong mangyari, kamatayan ang maghiwalay sa inyo. Yun. Adultery, sisirain niya yung oath na yun. Sisirain niya yung pangakong iyon na binitiwan ninyo sa isa't isa. Ano ba yung adultery? Yung nagkakaroon ka ng sexual intimacy or sexual relation sa hindi mo asawa. Of course, both sides yan. Whether yung babae o yung lalaki. Hindi sa part ng lalaki lang. So, sa mga Pariseo, sa mga Hudyo, itinuturo nila, kaya nga sabi ng Panginoon, narinig ninyo. Kasi itinuturo nila na magkakaroon ka lang ng adultery kung naaktuhan ka na nangangalunya. At ang magiging parusa dyan ay ano? Yung babae na nahuli na nag-adultery,
kakalat ka rin yan sa labas, babatuhin hanggang sa mamatay. Okay? Pero ang Panginoon Jesus, ang sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo. Okay? Kanina, narinig ninyo na sinabi. Kumbaga, ito yung narinig ninyo na itinuro sa atin at ginagawa hanggang ngayon. Actually, ganito rin yung pagkakalam ng iba, di ba? Na until hindi ka gumagawa sa akto ng adultery, hindi ka nagkakasala. Pero sabi ng Panginoon Jesus, ito ay authority nagmula mismo sa ating Panginoon Jesus. Sinasabi ko sa inyo, sabi niya. In other words, ay ini-exercise niya yung kanyang authority as the Son of God, as God Himself na nagkatawang tao. Ang sabi niya, okay, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala sa kanya, nasa kanya ng pangangalo niya sa kanyang puso. Paano kaya to? Kasi nakatingin ako lahat sa inyo eh. Nakatingin na kay Daisy, medyo pati sa mga ano kayang ibig sabihin nito? Bawal bang tumingin? Bawal bang sabihin na, ang ganda naman ni Jazz, ang ganda ni Daisy, ano? Diba? Ang gaganda nyo? Diba? Salamat, tama siya. Ang tanong ay, nagkokos na ba ng adultery yung bagay na yon? Sa Panginoong Yesus, ang tinutukoy niya na to look sa isang babae na may pagnanasa yun. Na may pagnanasa. Ano ibig sabihin ng pagnanasa? Para bang yung kasabihan natin na sa isipan pa lang hinuhubaran mo na fried chicken natin. Yung manok na naglalakad pa lang, fried chicken ang tingin mo. Ganon kalakas yung imagination ng isang tao. Ganon siya kalakas. Parang sa parang sa murder din, di ba? Na yung galit mo sa kapwa mo, nagsisimula palagi sa isip yan. Yung papatayin ko to, sabi niya, balang araw. Hindi, balang araw. Yung naitanim na galit sa puso mo, na iniisip-isip mo, later on, magagawa mo sa akto. Nagsisimula sa isip. Ganon din yung adultery. Yung nakatingin ka sa isang babae, kumbaga, nakita mo yung, halimbawa, naglalakad akong ganyan, no? Nakita ko may dumaan. Hindi naman natin masisisi kasi talagang yan na yung kasuotan ngayon, di ba? Nakita mo, ay wow. Di ba, igagana mo na kagad. Tapos pag, uy, iba na yun. Pangalawa yan, ha? Pangatlo, doon pa lang, alam mo na meron nang nangyayari sa isipan ng kung sino man. Akala nyo, lalaki lang ha, pati babae meron din yun. Oo. Oh, maskel. Oh, maskel. So, doon pa lang na sitwasyon, sabi ng Panginoon Jesus, nagkakasala na tayo ng adultery. Pwede natin kasing sabihin, ay, salamat, hindi ako naakumpan, hindi ako nangangano niya. Mahal na mahal ko yung asawa ko. Lalo na bagong sahod siya. Okay? Absuelto, di ba? Pero sa isipan, doon tayo nadadagay.